Kahapon po ay binomba tayo ng sangkatutak ng mga kasinungalingan mula sa House of Representatives sa kanilang pagdinig sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero sa tingin ko, ang pinakamalaking kalokohan at kasinungalingan na inilatag nila sa sambayan ng Pilipino ay itong fake video ng binabati daw ni Sara Duterte si Ramil Madriaga ng happy birthday. Para po maintindihan nyo yung pinag-uusapan natin, panoorin nyo po itong maiksing video na ito. At yan po ay si Congressman De Lima na pilit na ipinapasok itong video na ito maipakita sa mga congressman. Yun daw sinasabi nilang video. On the request of the endorser, Congresswoman De Lima, kindly play that video. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Diyan manonotice nyo na Sir Ram. that there seems to be something wrong with this Sir video. Ram. I wish you good health Obvious na ito ay That should be AI okay. generated. Honorable De Lima, Move that it be considered as part of the records. the COMSEC is At alam niyo po, directed to sa pag-generate receive that ng video AI, officially ang to form pinakamahirap part po of the talaga na records of the gawin proceeding of ay yung this mga impeachment complaint. daliri. At dito sa video, pag pinanood niyo yan, yung sa video na nakaharap sa inyo, mapapansin niyo doon sa kanyang kaliwang kamay, yung kanyang mga daliri parang galamay ng mga alimango. Yung papel hindi nalulukot, yung mga daliri niya parang may mga gitla-gitla. At kinlose up ko po siya for a closer observation. And you will see it here, probably about 2 seconds. Panurin niyo po itong pangalawang video nito. happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. That should be okay. At yan, nakita nyo na nga, ayan yung daliri niya. Pansinin nyo, para siyang galamay ng alimango, walang mga kuko, at merong yung gitla na malaki doon sa kanyang palasingsingan. Obvious na obvious, kasi kitang-kita nyo, pati yung papel. Ano? And to give you a longer view of this, in-screenshot ko itong kamay niya na ito. Tignan niyo itong pangatlo natin na larawan na ito ng kamay ni VP Sara. Oh yeah, kita nyo? Diba? Kakaiba yung itsura ng mga daliri. Hindi yan kamay ng tunay na tao. That is AI generated. At medyo hirap talaga ang computer to reproduce yung mga daliri because masyado itong madetalye. Kaya dito madalas nahuhuli yung mga fake na mga video. Remember, si Benjamin Netanyahu faced some backlash about this kasi sa isa niyang ginawang video for Israel habang kainitan ng bombahan sa Iran at Israel. Meron siyang nilabas na video na yung daliri niya ay lumalabas na 6 ang bilang ng kanyang mga daliri. So you know that these are AI generated. But the sad part of this is imposibleng hindi alam ng mga congressman na ito na itong video na ginagamit nila is AI generated. They could possibly be, and sa ating assumption, malinaw sila nag-introduce yan sa Kongreso, sila rin ang author at gumawa nito. And then they try to feed us with this, garbage. At umaasa sila na paniniwalaan natin sila, gayong obvious na obvious para sa mga marunong or kahit papaano may alam sa AI or AI generation, na ito ay gawa-gawa lang nila na video. And the worst part of it, ipinasok pa nila ito doon sa record ng House of Representatives. Members of the House of Representatives willingly entering into the record mga mali at mga kasinungalingan na video. At tingnan ninyo ang kabalintunaan ng mga kaganapan nito na halos sabay na nagaganap.
habang pinanunood natin ang deliberasyon sa Korte Suprema na kung saan nalalatag na ang liwanag sa mga bagay na matagal na nating pinaghinalaan o alam na rin natin tungkol sa pagnanakaw ng mga unprogrammed funds, kung papaanong ang kaban ng bayan ay nilimas sa pamamagitan nitong mga unprogrammed funds na ito. Gumamit sila ng mga pamamaraan upang i-violate ang mga konstitusyonal na probisyon ukol sa ating pagbabudget. Habang pinapakinggan natin ang mga katotohanang nahahayag ngayon sa Supreme Court, ito tayo, sa kabilang kanto lang, ang House of Representatives, binobomba tayo ng mga kasinungalingan upang pagtakpan ang mga katotohanang nahahayag sa Korte Suprema. This is the sad part about this tragedy, that they are just using clearly the House of Representatives, itong pagdinig na ito kay Sara Duterte, para i-divert na naman ang atensyon ng mga tao palayo dun sa kung ano ang nangyayari sa Korte Suprema. There is really no case or impeachable case against complaint against Sara Duterte. This is all about lies. Puro kasinungalingan. At yun na nga, si Tanya Gaisano Lee, na kiniklaim ni Madriaga na kanya daw yung painting na iniregalo, sinabi ni Tanya Gaisano Lee na sa kanya galing yun. Siya ang gumawa nun. At iniregalo niya yun kay Sara Duterte. At malinaw na malinaw dito ang kasinungalingan nitong si Madriaga. Isang convicted felon by the Regional Trial Court for kidnap for ransom. At sinasabi nitong si Luistro, buo ang tiwala niya doon kay Madriaga. Very credible daw. Kahit na obvious na puro kasinungalingan. Siyempre naman, kailangan yung paniwalaan si Madriaga. He is your creation. Gawa-gawa lamang siya ng mga puwersang laban kay Sara Duterte upang maglatag ng mga kasinungalingan laban sa kanya. There are two ways of destroying Sara Duterte here. Akala nila, sa pamamagitan nitong hearing nito, madidiscredit nila si Sara Duterte. So kahit na hindi siya i-convict ng Senado, at least nasiraan na nila si Sara Duterte. But I'm telling you, the opposite is actually happening. Kasi kitang-kita ng mga taong bayan kung ano ang ginagawa ninyong mga kasinungalingan. Niloloko nyo kami. Pinaglalaruan nyo kami. Pero ang akala ninyo, sobrang tanga ng mga Pilipino na hindi nila mapupuna ang mga kalokohan nyo. Alam na po ng karamihan kung anong nagaganap sapagkat kami patuloy namang nagmamasid, sumasali, nag-aaral. Kasi alam namin, mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.